Hello, Aries! Welcome dito sa iyong first week of March reading, which is March 1 to 7. Imagine niyo yun, March na. Ang bilis ng panahon. Kuha lang ako ng mga deck, ha? Kuha tayong mga deck na gagamitin natin. Gusto ko blue. Tayo ng mga deck. So ayan, nakapili na ako. Pinost ko na lang kasi baka maubos yung oras natin. Yan. Thank you sa mga subscribers natin. Shoutout sa ating mga YouTube channel members. Madam Aurelia ba yun? Wait. Aurelia. Ayan. Madam Aurelia Marnelli and Sir Randy Granada. Tignan na natin, Aries, ano ba itong meron ngayong March 1 to 7 para sa iyo. Baliktad. Okay, so, lumabas yung card ng attachment sa'yo, baliktad. Oh, ibig sabihin, opposite, pagiging detached. Kung dati, nagkikling ka dyan, ngayon hindi na. Kung ano man yung tinutukoy dito na nagkikling ka, hindi ko alam kung relationship ba yan or anything. No? Kung dati nakakapit ka dyan, ngayon, i-release mo na yung, bibitiwan mo na finally. Ayan, no? May release talaga eh. Ayan o. Bibitiwan mo na kung ano mang attachment meron ka dito. Relationship man yan or hindi. Ayan. Yung iba matatanggal na kayo sa mahirap na sitwasyon. Sticky situations. So, kung saan dati matinding kapit nyo dun or nahihirapan kayong umalis dun. Ayan. Meron na ditong pag-angat or pag-alis doon sa kinasasadlakan ninyo. Okay, lumabas nga lang sa'yo the healing heart. Although, sabihin na natin na nai-release mo na yung sarili mo dito sa mga attachments, nakaalis ka na dun sa kinasasadlakan mo, pwedeng hindi ka pa rin totally healed. No? Hindi ka pa fully recovered dyan sa pinanggalingan mo. Pero ang pinakamaganda dyan is naialis mo yung sarili mo dyan. Tingnan pa natin ibang energies mo. O, diba? Unti-unti ka nang umaalis doon sa hindi maganda na pinanggalingan mo at papunta sa better place or situation. Ibig sabihin, improvement ng kalagayan mo to, Aries, no? O, kung galing ka sa bad relationship, business partnership o career, kung hindi ka man agad makahanap ng jowa mong bago, panibagong love, at least nakakaalis ka na doon sa dapat mong alisan na yun kasi mukhang hindi ka na okay doon at papunta ka na sa better transitioning into a better situation, upgrade or improvement, no? Yun nga lang, pwedeng nasa process ka pa rin ng healing dito. Unti-unti nang matatapos yung mga burdens mo. O, kung ano man tong mga pasanin mo, sabi ko nga, ayan o, marirelease na yung difficulty.
makakaalis ka na sa mahirap na kalagayan. Unti-unti nang gumagaan yung mga load mo rito. Kung ano man itong mga pinapasan mo. Mga problema man niya, responsibility, mga utang, etc. Mas magiging simple na lang din yung mga choices mo. Kasi hindi ka na confused eh. Alam mo na kung ano yung nararapat para sa iyo. Mas simple na lang ngayon yung buhay mo, choices mo. Hindi mo na kino-complicate or kino-confuse yung mga bagay mo sa mga unnecessary. Kumbaga, focused ka lang kung ano ba talaga yung pinaka-importante. No? Very good. So, ganda. Mas simple. Mas ano na ngayon. Kumbaga, minimalist ka na. Dati, nako-confuse ka pa sa mga choices. No? Bagulo lagi isip mo kasi hindi mo alam kung ano ba talaga yung marami kang gusto. Ngayon, mas simple na lang. Yung mga pinaka-importante na lang yung binibigyan mo ng priority and focus. Hindi pa talaga kayo fully recovered. O yan, whether we are talking about health here or hurts, trauma, no? Pwedeng hindi ka pa talaga totally nakaka-recover or sabihin mo na financial. Pero hindi eh. Pagdating sa financial, sa tingin ko mag-i-improve na eh. Pero pwedeng hindi ka pa totally nga okay. Pero at least, transitioning ka na papunta sa better na kalagayan. Sa health man yan, sa kabuhayan man yan, sa past relationship man yan. Walan tayo ng iba pang cards. Tingnan natin love life. Holding back. I should have expressed myself better. O may mga bagay bang hindi nasabi na in the end pinagsisisihan? Mga bagay na ginawa or dapat sabihin na hindi nagawa tapos pinigilan sarili tapos ngayon parang may regret. Pwedeng ikaw yan yung person mo. May mga bagay na hino-hold back yung isa sa inyo rito or pareho kayo sa isa't isa. Yung iba dito parang energy nang nagpipigil. Unworthy. Siguro nga talagang hindi mo siya deserve. 'Di ba? Kaya meron yung mga iba dito instead na kahit gusto nyo pang sabihin, hindi nyo na lang sasabihin. Kasi para saan pa? No? Mas magpo-focus na lang kayo doon sa ninyo. Sa healing. Or moving on. Tingnan na natin yung closing message para sa'yo, Aries. Look at the bigger picture ngayong first week. May mga bagay ka dapat i-analyze dito, Aries. Kumbaga, titignan mo yung kabuuang picture ng sitwasyon. No? Kumbaga, i-observe mo munang mabuti. Alamin mo lahat ng details. Yan. Bago ka, mag-decide or gumawa ng, specific na action. Okay, Aries, ito yung mga mensahe para sa'yo, March 1 to 7. Don't forget to like and share kung nagustuhan. Don't forget to subscribe sa ating YouTube, like and follow na lang din po yung ating FB page. Take care, good luck, and God bless.